forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Nagbabalik po ang DZRH Usapang Legal kasama ang panyera ng bayan Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin kung kanino ba napupunta or kanino ba mapupunta ang namanang lupa ng namatay na asawa. Binanggit na po natin kanina, sinagot na po natin earlier yung ang question na yan. Next question please, RHTV. Okay, may karapatan pa po ba ang surviving spouse kung nag-asawa na po ulit siya? Ayan. Thank you very much. Usapang Legal. Parang
ang I Love RHTV ngayon na. Mabilis sila. Thank you very much. Paano po? Hindi pala. May karapatan pa daw ba ang surviving spouse kung nag-asawa na po ulit siya? Ayan. Ang tanong, no? Ang tanong po, nagkaroon po ba ng liquidation, no? Ng liquidation ng mga ari-arian? Kasi kapag ka po namatay ang isang sa mag-asawa po, kapag ka po ang isa ay namatay na, no? Kailangan po mandatory po ito, dati 6 months lang, pero mandatory po ito na binabanggit na dapat within 1 year ay mag-liquidate po ng mga assets. Anong ibig sabihin po nito? At masettle ang estate. Anong ibig sabihin nito? Yung pong mga ari-arian na na-acquire bago pa ay yung mga ari-arian na na-acquire nung kayo ay kasal na. O kaya yung mga ari-arian na conjugal or bahagi ng absolute community of property. Dapat po ito ay nabahagi na. Anong ibig sabihin na bahagi? Ibig po sabihin na determine na yung mga share ng bawat isa. Kapag ka po kasi, di ba, may mag-asawa, so silang dalawa ang nagmamay-ari ng mga ari-arian. Pag namatay yung isa, itong ay i-split into 50-50. Tsaka po, yung 50% na naiwan, mapupunta sa surviving spouse at yung 50% na share noong namatay, nung asawang namatay, yun naman po ang paghahatian ng kanyang mga tagapagmana. Now, sinong tagapagmana? Binanggit na po natin ang asawa, yung legal, at the same time, yung kanyang mga anak. So, ibig pong sabihin, sa mga ari-arian na napundar ng nagsasama po ng mag-asawa pa, no? Malaki ang mapupunta sa asawa. Bakit? Kasi meron siyang 50% na share sa kanya, yun yung share niya sa conjugal assets or conjugal properties. Tapos magmamana pa siya dun sa kanyang asawa. Magkano ang mamanahin or ilan? No? Depende po sa mga anak, no? Ilan ba yung mga anak niya? Meron ba siyang legitimate at non-marital or illegitimate, no? Ang katumbas po ng share ng isang asawa ay yung share ng isang legal or legitimate na child. Usapang Legal. Ayan. So, ano na nga ba yung question ulit? Na kapag ka po, pakiulit nga ulit, RHTV, may karapatan ba ang surviving spouse kung nag-asawa? Ngayon, kapag ka po hindi nag-liquidate, kapag ka hindi po nag-liquidate, kahit pa po siya ay hindi pa nag-liquidate at nag-asawa na, syempre magmamana pa din po siya doon, nananatili po siyang tagapagmana nung kanyang asawa o nagmana na rin po siya except that hindi pa lang nadi-liquidate. So napakahalaga po na mag-liquidate. Ngayon, ang tanong, paano kung nag-asawa na nga ulit? Ano ang mangyayari dun sa mga ari-arian? Makikinabang ba yung pangalawang asawa? Hindi po direkta na makikinabang because kapag ka po nag-asawa ang isang taong byuda or byudo at hindi nag-liquidate ng mga ari-arian or hindi nag-settle ng estate, lahat po ng mga ari-arian na na-acquire na-acquire doon sa first marriage and even before the second marriage, lahat pong ito ay inirireserba doon sa mga legitimate na tagapagmana sa unang marriage. So ibig sabihin, in essence, ang mananatiling conjugal para doon sa second marriage ay yun lamang pong ari-arian na na-acquire nila during the marriage, excluding properties acquired by each of them prior to the second marriage. Usapang Legal. So kapag ka po nag-asawa na, ay hindi po naman nawawala yung share or yung karapatan na magmana doon sa unang asawa. Ang punto na lamang po doon, kapag ka po may mga pagkakataon na halimbawa beneficiaryo ng SSS o kaya ay beneficiaryo ng GSIS, ay syempre, dapat po ay hindi pa siya mag-aasawa. Ay ibig ko sabihin dapat po ang sinasabi po ng batas, habang hindi pa siya nag-aasawa, at dependent siya dun sa pensyon, so mananatili po yung kanyang pensyon mula doon sa bilang benepisyaryo ng kanyang asawa. Pero kapag ka nag-asawa na po siya, ay nawawala na po
yung pensyon na iyon. Usapang Legal. Okay. So, as to mana, maari pa po, karapatan po niyang makaparte doon sa mana sa unang asawa. Now, ang mawawala po sa kanya ay yung tinatawag na survivorship pension or ang tawag doon, yung benepisyo na nagmumula sa pagiging miyembro ng SSS o ng GSIS ng kanyang asawa. Usapang Legal. Okay, next question please. Okay. Attorney, paano naman po kung nag-asawa ulit ang surviving spouse? Kasali po ang second wife sa hatian ng mana pag namatay po ang surviving spouse na exclusive property po ng mama ko. Kinasal po ang first marriage 1980. Ang date naman ng new marriage ay May 2023. Usapang Legal. Tagal na, pero kailan po namatay? Ang tanong din po ay nag-liquidate na po. Ano? Unang-una, hindi po maaring magmana yung pangalawang asawa, no? Doon sa unang asawa. No? Ang tanging tagapagmana lamang po ay ang asawa at ang mga anak, no? Doon sa unang asawa. Yun pong pangalawang asawa ng surviving spouse ay hindi po siya magmamana. Usapang Legal. The only thing is that maari siyang makabenepisyo dito dahil 'di ba sabi po natin may share po siya dun sa conjugal assets at the same time bilang tagapagmana doon sa unang marriage, assuming na nag-liquidate na, no, at nagkaroon na ng settlement of estate, bilang tagapagmana doon sa first marriage, syempre magiging bahagi din yun, no, ng kanyang kumbaga ay ng kanyang mga ari-arian, no, dahil na lumalabas na eksklusibong property na niya po yung, no, but ang direktang benepisyo lamang po doon sa second na asawa ay kung halimbawa po may mga naiwan pa dito at halimbawa po later on mamatay si surviving spouse, bilang tagapagmana hindi doon sa unang asawa kundi doon sa asawa. Paraming asawa no. So doon sa supposedly surviving spouse, no? Doon sa halimbawa si Mister at si Mrs. naging mag-asawa po, 'di ba? Namatay si Mrs., naiwan si Mister. Si Mister nag-asawa po ulit, si Mrs. too, no? So pag namatay si Mister, no, ang benepisyo lang niya ay yung bilang tagapagmana siya ni Mister, hindi bilang tagapagmana ni Mrs. o yung sa unang asawa. Usapang Legal. Pero po, magmamana pa rin po dito. Hindi po ito masusolo ni pangalawang Mrs. Na? Bakit? Mag-share pa din po, nananatili din pong tagapagmana yung kanyang mga anak sa una. So, ganon. Yun po ang sinasabi ng batas. Usapang Legal. Magandang gabi po sa lahat ng mga nanunood, nakikinig sa atin mula sa iba't ibang panig ng mundo. Saglit lang iisa lang po ang telepono ko wala akong nag-give up na ang aking old phone kaya hindi ko po mabuksan ng sabay-sabay. Magandang gabi sa iyo, Jerry Sumagaysay, Chinky Parley Andrade, Elizabeth Tan. Bagong listener ba natin si Elizabeth Tan? Magandang gabi, Ronald Vasquez Rubino, si Alicia Hubay dyan sa Davao City, Elmer Bendol, gayon din sa iyo, Leti Solayaw. Magandang gabi, nanonood sa atin sa Tabuan, Maras-Baras, Tacloban City. Ang ganda dyan sa Tacloban. Magandang gabi din po sa inyo, Lynn Clemente, nanonood sa atin sa Kawayan, Isabela, Mirna de la Cruz ng Quezon City. Magandang gabi sa iyo, Miss Roxanne Costa. And of course, feel free to share our discussion tonight para marami pa rin pong matuto sa ating talakayan at syempre pa yung iba pang mga nanonood sa atin na hindi natin nababate, nananahimik lang. Thank you very much po sa inyo. Magparamdam din po kayo, no? Pwede pong alam ko, yung mga multo ang usually iniisip natin na magparamdam. Hindi ko po kayo ituturing na multo pag nagparamdam kayo sa atin. Magandang gabi sa iyo, Jaime Miranda, Angelina Palekbar, Grace Recta ng Imbag Arabi, Edmundo Galan, magandang gabi. Magandang gabi, Maya Bell, and of course, Maricar Angeles. Ang mga taga Santa Fe, Leyte, magandang gabi po sa inyo at syempre pa kay Tatay Nalding Letrodo. Usapang Legal. Sabi niya, dapat nga walang man
mamamana yung pangalawang asawa sa conjugal property with the unang asawa, wala po talaga siyang mamamana. Dahil nga po inire-reserva. Pero bilang dun sa mga exclusive properties, no, nitong ni Mister o nung nag-asawa muli, no, magmamana po siya doon. Basta kasal po sila. Kung hindi po kasal, wala pong mana. No? Yung anak lang ang maaring magmana. Si Aunt May, magandang gabi sa'yo. Attorney, pwede bang hindi mag-share yung wife sa mana ng mga anak sa 50% ng conjugal property ng namatay na asawa? Hindi po pa pwede na hindi mag-share yung wife sa mana ng mga anak. Hindi po pwedeng tanggalan ng mana maliban na lamang kung halimbawa po ay meron pong legal na basihan, no? Yung tinatawag nating valid disinheritance. Halimbawa attempt sa buhay na pinagtangkaang patayin, no, yung kanyang magulang. Syempre hindi po yun magmamana. Meron pong mga grounds for valid disinheritance. Pero yung sasabihin mo lang, wala ka nang basihan, ayaw mo lang, ay hindi po pwede yun. Kasi ang pagmamana po, iminamandato ng batas. In fact, no, since binanggit na rin natin yung minamandato ng batas, ito po yung nakita ko, may question dito. Hello po, attorney, kapag ka po hindi po kasal ang magulang at gusto po na magdesisyon ng mama ko at gusto hindi pantay ang hatian, pwede po ba yun? No? So, ibig sabihin, hindi patas ang magiging hatian kapag ka po walang will o yung tinatawag nating last will and testament, no? Kapag ka po walang will, matik, sabi nga nila, automatic pantay ang pagmamana, no? Basta po pareho sila ng status, legitimate, kung lahat ay legitimate, so magiging patas po lahat sila ng share. Kapag ka illegitimate po naman or non-marital, may non-marital children, katumbas ng kalahat, ang share po ng isang illegitimate or non-marital child ay katumbas ng kalahati, no, ng share ng isang legitimate na anak. So kung halimbawa po ako ay illegitimate at may kapatid ko halimbawa itong si Jeric Barreto, no? Si Jeric Barreto ay legitimate na anak ng aming mga magulang. Kunyari lang, no? Kung 1 million po ang share niya, ako ay bilang illegitimate or non-marital child, kalahating milyon lamang po ang magiging share ko doon sa mana. So, ganon. Usapang Legal. Pero may mga pagkakataon po na nag-iiwan ng will, panagsa-nagsa, kasing once in a blue moon. Meron po nakakaisip na gumawa ng mga will, yung tinatawag nating last will and testament. By the way, mali po na sabihin nating last will and testament. Pareho lang po ang ibig sabihin ng mga yon. Pwede nating sabihin na will or last testament, pwede po yun. Pero mas common dapat will or last will. No? Kapag ka po ganito, nasusunod po yung kung ano ang nasasaad doon sa will. Provided na valid po yung will. Pwede po ito yung notarial, pwede po ito yung tinatawag na holographic, ibig sabihin entirely sulat kamay. No? Pero sa kondisyon na yung kalahati po ng total na estate or kalahati ng total ng mga ari-arian nakareserba po doon sa kanyang mga compulsory heir. So hindi po pwedeng mas malaki ang mapupunta doon sa mga hindi compulsory heir. No? Basta nakareserba po yung kalahati or 50% of the total estate sa mga tagapagmana. The rest, yung kalahati, nakatitirang kalahati, ito yung tinatawag na free portion na maaring ibigay kung kanino man naisin ng taong nagpapamana. Basta po valid ang kanyang will. Usapang Legal. Delro Zoloren, magandang gabi sa'yo. Rodel Lorenzo siguro to. Jerome Lorenzo, magandang gabi sa'yo. And Jaime Miranda, thank you very much for watching. Usapang Legal. Si Joseph Abalos din ay nanonood sa atin lagi-lagi at ang mga kamag-anak ko dyan sa Benavista Marinduque, kumusta ang napakainit na panahon? Next po, pag-uusapan po natin, alam ko marami makakarelate dito. Paano kung patay na daw ang naka-married to? Yan po ang tatalakay natin sa atin pong pagbabalik. Magbabalik pa po ang DZRH, Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Tinesting, sinuri, siniyasan, ang resulta,
super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Ambang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang Better News. TNVS. Trending and viral show. Kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa Research. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing Linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa Kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Nagbabalik po ang DZRH Usapang Legal kasama ang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. Ang tanong, sabi ni Ma'am Teresita Atienza, Attorney, hindi ko naiintindihan yung donation mula sa magulang before marriage ay hindi ba conjugal after marriage? Donation mula sa magulang before marriage, no? Yun po ay magiging kung kayo ay kinasal August 3, 1988 or onwards. Ibig sabihin mas bago-bago pa, no? Kesa sa August 3, 1988. Yun po ay binigay before the marriage, no? Ibig pong sabihin yun po ay magiging conjugal. Pagmamay-ari po ng inyong anak at ng kanyang asawa. Walang kahirap-hirap ang asawa. Pag malaki ang mga parsela ng lupain, lalo sa mga probinsya. Ay, napakaswerte ng napangasawa. Pwedeng hila-hilata na lang lalo na pag may mga koprahan o productive ang lupa. Kaya po kayo, no? Halimbawa kayo ay gusto niyang atat na kayong ibigay sa inyong mga anak ang inyong ari-arian dahil syempre mga magulang nagpupundar naman ng mga ari-arian para talaga sa mga anak para hindi maghirap o para hindi gaya ka na nanay at tatay na mahirap ang buhay. So nagpupundar ng mga ari-arian. Ang gagawin po ninyo, idodonate po ninyo sa inyong anak matapos silang maikasal. At sabihin po ninyo doon sa deed of donation
no? Exclusively para sa anak ko lamang ito. Kung gusto nyong masolo ng anak nyo, or at least para ma-secure, paano kung barumbado pala napangasawa, no? Nagsusugal pa, may mga bisyo, di kawawang anak nyo, para matiyak na sa inyong anak lang ito, no? I-donate po ninyo kapag siya ay naikasal na, at gawin po ninyong eksklusibong donasyon para sa inyong anak lamang at hindi kasali ang kanyang asawa. Usapang Liga. That way, makikinabang lang yung inyong manugang kapag naunang namatay ang inyong anak at bilang tagapagmana. Pero hindi siya automatic na nagiging may-ari ng 50%. No? So isa po yun sa dapat na tinatandaan. Alam ko po, mga magulang talaga naghahadika para sa mga anak. Ayan. Usapang Legal. Si Ma'am Ellen Geronimo, paano po i-50% sa compulsory heirs at 50% ang pre-portion? Posible pala maging mas malaki ang mapunta sa ibibigay sa bibigyan ng free portion kung madaming mag-share na compulsory heirs? That is correct, no? So, ganun nga po. Kaya dapat mga anak, mga compulsory heirs, mabait, no? Para hindi ibinibigay sa kung kani-kanino. Dahil kapag ka ibinigay ito kung kani-kanino, no? Dahil mas mabait pala ito sa inyong mga magulang, wala na kayong magagawa. Ang tanging magagawa nyo lang, ang tanging karapatan nyo lang ay kung ano yung inilalaan ng batas sa inyo or inilalaan doon sa will. Basta hindi bababa doon sa inilalaan ng batas. Usapang Legal. Okay, meron pang maganda na rin yung diretsong magmamana ang anak nang namatay mula sa grandparents sila. Tama lang na walang mana yung asawa, baka mag-asawa po ulit. Attorney, pwede bang mag-share? Ito, nabanggit ko na pala yun. Magandang gabi po sa inyo, Miss Gael Enriquez. Magandang gabi, dapat during marriage para exclusive property. That is correct. Jerry Sumagaysay, magandang gabi. Salvacion Escobar at Gael Dante Reyes. Thank you very much. Si Dante Reyes, love na love tayo nitong si Mr. Dante Reyes. Maraming salamat po. Okay, next question. Paano po kung buhay pa yung pinaka-owner at patay na po yung naka-married to? Usapang Legal. So yung pinaka-owner, buhay pa. Yung nakalagay doon sa, halimbawa, Rina Seco, married to XYZ. Ayan. So ibig bang sabihin, wala ng karapatan yung married to, yung pinaka-married to, yung naka-married to, halimbawa, kay XYZ. No? Ito pong normally, ang understanding po nito kapag married to, yun pong married to ay description lamang sa kung ano ang civil status ng itong isang taong nagmamay-ari. Rina Seco, married to. So, ibig sabihin, si Rina Seco, na ang presumption, si Rina Seco na married to XYZ ay siyang nagmamay-ari ng lupa. But, hindi po ito automatic. Yun ay presumption po lamang at maaring madaig ng contrary evidence, patunay. Na halimbawa, ang property na ito ay binili at the time na kasal na si Rina Seco, no? Halimbawa lang, no? At ito ay binili. So, binili ni Rina Seco, nakapangalan kay Rina Seco at the time na may asawa na siya. Ay ibig pong sabihin, kaming dalawa ng asawa ko ang may-ari ng property na ito. And therefore, kapag ako'y nawala, no? Or nawala siya, no? Yun po ay maghahatiin para yung kalahati na share niya, yun ay magiging subject ng manahan namin, ako, at ng aming mga anak, kung meron man. Ayan. Legal. Ay paano kung halimbawa, attorney, wala naman pong anak Ang naiwan lang po ay asawa, no? Si AB, na babae, XYZ naman ang kanyang asawa, ay si AB po namatay na. So masusolo ba ni XYZ? The answer is no. Bakit? Kasi kung may magulang pa po, no, si XYZ ay maghahati kami. Maghahati si AB, maghahati yung kanyang asawa at ang kanyang mga magulang or magulang nung taong namatay. Usapang Legal. Assuming na wala nang attorney, wala nang namatay si AB, wala na po siyang si asawang babae, AB. No? Namatay po si asawang babae, wala na po siyang magulang, wala naman po siyang anak. No? Sino pong magmamana? Ang magmamana, si XYZ, si Mister. No? At saka, kung may kapatid, si asawang babaeng namatay, maghahati si Mister at yung mga kapatid
ni Mrs. ni AB, yung babaeng namatay. Usapang Legal. Yun po ang sitwasyon. Ay, attorney, paano yan? May pamangkin lang naiwan, no? Tapos isang kapatid. O, di yung 50% paghahatian ng kapatid at nung kanyang pamangkin. So, ganun po ang tinitingnan. Usapang Legal. Pero halimbawa naman po ito ay, say for example, ito po ay minana, no? Minana during the marriage, no? Pero so nakapangalan ay AB, married to XYZ, pero mana po ito during the marriage. Abay, syempre, masosolo po ito, walang share. No, hindi pa ito magiging subject ng manahan dahil wala namang hindi naman katataspulong or hindi kasali, no, hindi co-owner or hindi conjugal ang property, no. So magiging subject pa lang ng manahan pag namatay na itong totoong may-ari. Usapang Legal. Ang dami pang mga questions pero hindi ko na po masasagot. Joseph Abalos, Glenda Feseco Agdigos, magandang gabi sa pamangkin ko po ito si Glenda Fe. At marami pang mga questions. Hayaan nyo po, no? Yung po mga questions na hindi ko pa nasasagot, no? Inuutay-utay ko po. Nasagot ko na si Calma Noir. At yung iba pa nasagot ko din. Siguro mga nakasagot ako ng 20 nitong weekend. Yung iba pong hindi ko pa nasasagot, pasensya na ho, ha. Wala na tayong promo. Wala na. Sa susunod na lang ulit. Anyway, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin ngayong gabi. Nakasama ko po sa kabilang side ang aking pong gwapong-gwapong partner, si Jeric Barreto, and of course, mga taga DZRH TV at DZRH IT Department. Paalala lang po ha, baka po meron kayong mga nababasa dyan na nagpapautang ang DZRH, may financial assistance, and kung ano-ano pa, wag po ninyong papatusin. No? Kung nabasa po ninyo yan sa ibang page na hindi official page ng DZRH, wag po ninyong papatusin, wag po ninyong paniniwalaan, pwede po ninyong i-verify dito sa aming himpilan. Wag pong magpapaloko sa mga scammers. Ako po ang panyaran ng bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sumainyo ang mga dagdag kaalaman. Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry